Ngayong araw pupunta ang iyong bakasyonistang surplus sa isang isla ng Palompon Leyte, ang Kalangaman Island. At dahil nga tour ang aming kinuha, it is almost 22,000 lahat-lahat ang aming binayaran. But it is excluded po ang pagkain. So lahat ng kakainin ay kailangan nyo bayaran. Ito na, nag-aapunuhan na kami ng pambayad lahat. At narito na po tayo papunta sa Kalangaman Island. Mas mahulog yung phone. Ano? Sige. O diri man. Sige, sige. My fear of kuan ini. By the way po, kapag punta kayo sa Kalangaman Island, kailangan nyo magdala ng tubig, sariling tubig na inumin dahil wala pong inumin. Pero mayroon naman na libreng timpa, 2 timpa ng tubig. Hello guys. Ready na kami. Palagi ang isuot ang iyong life jacket para sa inyong proteksyon. At makinig tayo sa ipapayo ng ating tour guide doon ano ang dapat at hindi dapat gawin. Dahil kung hindi, maaari kayong magmulta. At ito na nga guys, ready na po kaming pumunta sa Kalangaman Island. By the way po, from Palopo to Palompon, we consume more or less 4 hours. Kasama na rin po yun paghihintay. At ito na nga guys, narito na kami sa isla ng Kalangaman Island. Napakaganda ng paligid, maasul-asul na tubig. Welcome to Barangay Char. Yan ang kaliwang bahagi ng isla. Medyo mabato-bato at dahil nga mabato-bato, hindi ito pinapayagan dito na maligo. Subalit may ilan-ilan rin na naliligo rito dahil nga walang naliligo. Ika nga exclusive nila. At ito naman ang aking asawa ng aking kaibigan na kapag saan pumunta medyo tulog. For almost 4 hours ito na yung nangyari. Gusto naming maligo, subalit sila tulog. 12 noon yan ha, to 3 p.m. Ang ginawa lang nila ay natulog. Subalit nga ang iyong bakasyonistang surplus ay medyo hindi natutulog. At ito na, nag-ikot-ikot tayo sa pinagmamalaki nilang sandbar. At napakaganda nga ng kanilang sandbar dito. Ito na yung tinatawag nilang bantayog. Kung saan gusto nyo magpa-picture dyan, pwede. Isa rin yan sa idinarayo rito sa Kalangaman Island. Jet ski ang tawag dyan. By the way, 3,500 po ang isang oras yan. Kung kayo ay 10, pwede na kayong makarenta niyan. Dahil pwedeng papalit-palit naman ang sumakay dyan. So 350 per person. Meron naman kaming pera pero kailangan namin magtipid. Hanggang tingin lang tayo dyan. Ayan ang aking nakayanan. So yan yung parang visible na boat. Isang oras din yan.
Worth yan ay 1,000. Hanggang tingin lang tayo dyan. Balang araw, sasakay din tayo dyan. Kitang-kita yung napakalinaw na tubig. Ngayon na ay gabi, pagkatapos namin kumain ay handa nang matulog. Subalit nga ako ay merong ganitong pakiramdam na kapag nasa ibang lugar ay hindi nakakatulog. Kaya yung gagawin natin, hindi rin natin sila patutulogin. Ayan, ginigising ko na sila. Mga 11, yata yan, 11 p.m. Pero hindi talaga sila nagigising. Sana all. Yan mga 2 a.m. na yata yan. Hindi pa rin ako makatulog. Yan naman ay 4 a.m. Hindi pa tayo nakatulog pero nandyan na ang napakagandang sunrise. 3 a.m. to 4 a.m. yata. Kitang-kita yung tinatawag na full sun bar papunta doon. At mga 5 to 7 hanggang sa gabi, nawawala na yung sunbar, kalahati ng sunbar, pero meron pa rin natitira. Yan, natatabunan na yung sunbar. So, kailangan umaga, nandyan ka na para magpa-picture kahit hindi mo pakita yung sarili mo. By the way, napakalinis pala dito sa Kalangaman Island. Ayan. Ito na yung parang sa south area ng Kalangaman Island. Napakaganda. At dito may simbahan na pwedeng lagyan o tirikan ng kandila. Kitang-kita na palaging maganda at malinis ang lugar. Well-maintained nga ang lugar na ito. Yan ang isa sa pwedeng dayuhin dito. Ito yung parang abandoned na mga pwedeng upahan na bahay-bahay. Ewan ko kung anong nangyari dito. But parang noon ginagamit ito. Pero ngayon hindi na. Parang abandoned na siya.
Para siyang inn na ewan ko kung ano. Ito yung south side niya, ha? Pumunta kayo rito. Napakaganda. Meron din doon sandbar pero konti na lang yung nakikita doon. Ayan, pwede kayong pumunta roon sa taas para ma-picture. So yan guys, that's the end.